Magandang araw mga kapasigenyo at mga kababayan. Ako si #WalkWithLan at ito ang Pusong Pasig, ang programang nagbibigay liwanag sa mga isyong hinintay natin ng sagot. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na balita. Si Sara Diskaya, kwalipikado nga ba talagang tumakbo bilang mayor ng Pasig kahit may British passport siya? O ito ba'y isang legal na lusot na magpapabago sa laban sa May 12, 2025? At teka ha, teka lang, si Mayor Vico Soto may banat na rin. Sabi niya, parang siya ang parang siya pa ang may grounds para disqualify ang kalaban. Anong laban dito? May ebidensya ba siya o ito ba'y political na suntok sa buwan? Kaya naman mga kaibigan, buckle up. Sa susunod na ilang mga minuto, dudukutin natin ang katotohanan, susuringin ang batas at bibigyan ng linaw ang isyong ito. Kaya i-like, i-share, at i-subscribe na yan. Huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa bawat pusong Pasig episode. Tara, simulan na natin. Mga kaibigan, ano nga bang isyong ito? Si Sara Diskaya, isang kandidato para sa pagka-mayor ng Pasig, ay nasa gitna ng kontrobersiya dahil sa kanyang British passport. Pero ang tanong, bakit ito naging usapin? At bakit sinasabi ng kampo niya na wala siyang nilabag na batas? Ayon sa abogado ni Diskaya, si Attorney Edwin Dialogo, si Sara ay isang dual citizen by birth. Anong ibig sabihin nito? Ipinanganak siya sa London, kaya automatiko siyang naging British citizen. Pero dahil Pilipino ang kanyang mga magulang, Pilipino rin siya. Under Philippine law, hindi raw kailangan mag-renounce ng citizenship ang mga katulad niya para tumakbo sa eleksyon. Pero teka mga kaibigan, hindi ba't parang may kulang dito? Kung ganito kasimple, bakit pa ito pinag-uusapan? At bakit si Mayor Vico Soto, na kilala sa kanyang maingat na pananalita, biglang nag-post sa Facebook na parang may is siya laban kay Diskaya? Sabi niya, ginamit daw ni Sara ang kanyang British passport ngayong 2025. Juicy ha? Kaya naman, para mas maunawaan natin, balikan natin ang mga pangyayari. Una, may disqualification complaint laban kay Vico na isinampa ng asawa ni Diskaya. Pero ito nga, mga kaibigan, ay binasura ng COMELEC. Strike 1. Ngayon, si Vico naman ang may banat kay Diskaya. Strike 2. Pero ang tanong, may strike 3 ba? O ito ba isang laro ng patintero ng politika? Kaya't mga kaibigan, bago tayo magmalalim, i-post natin ito ng saglit. Kung gusto ninyong malaman ang buong detalye ng labanang ito, i-subscribe na ang Pusong Pasig. At huwag kalimutang i-comment ang inyong opinion. Team Vico ka ba o Team Diskaya? Ngayon mga kaibigan, oras na para maging abogado for a day tayo. Ano nga bang sinasabi ng batas tungkol sa dual citizenship at pagtakbo sa eleksyon? Para mas maunawaan natin, kailangan natin suriin ang dalawang mahalagang bagay. Una, ang konstitusyon ng Pilipinas at pangalawa, ang mga desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa Saligang Batas, sa Article 5, Section 1, ang mga kwalipikado lang na tumakbo sa public office ay may natural born citizens ng Pilipinas. Anong natural born? Ito yung mga ipinanganak na Pilipino. Hindi kailangan mag-apply ng citizenship. Si Sara Diskaya, ayon sa kanyang kampo, ay natural born dahil Pilipino ang kanyang mga magulang kahit ipinanganak siya sa London. Pero teka, may isa pang batas, ang Republic Act 9225 o ang Citizenship Retention at Reacquisition Act of 2003. Sinasabi rito na ang mga Pilipinong nawalan ng citizenship dahil sa naturalization sa ibang bansa ay kailangan mag-renounce ng foreign citizenship kung tatakbo sila sa eleksyon. Pero importante ito mga kaibigan, ang mga dual citizen by birth tulad daw ni Diskaya ay hindi kailangan mag-renounce dahil hindi naman sila nawalan ng Filipino citizenship sa simula pa lang. At dito papasok ang sinasabi ni Atty. Dialogo tungkol sa kaso ng Gana Karait versus COMELEC. Sa desisyong ito ng Korte Suprema, malinaw na sinasabi ng mga dual citizens by birth ay hindi kailangan mag-renounce ng foreign citizenship para tumakbo. Kaya naman sa puntong ito, parang malakas ang laban ni Diskaya, di ba? Pero mga kaibigan, narito ang plot twist. Sabi ni Mayor Vico, ginamit daw ni Diskaya ang kanyang British passport ngayong 2025. Kung totoo ito, anong ibig sabihin?
Sa ilalim ng batas, ang paggamit ng foreign passport ay maaaring ituring na act of renunciation ng Filipino citizenship. Pero teka, kailangan natin maging maingat dito. Walang ebidensya si Vico na iprinisenta sa publiko. Kaya ang tanong, may hawak ba siyang resibo o ito ba'y isang bluff? Kaya naman, tignan natin ang dalawang panig. Sa isang banda, ang kampo ni Diskaya, sila ang may Supreme Court ruling, may batas at may abogado na handang ipaliwanag ang lahat. Sa kabilang banda, si Vico may banat, may intrigang pampolitika, pero wala pang ebidensya. Ano sa tingin ninyo, mga kaibigan? Sino ang mas matibay na laban? Kaya't mga kaibigan, kung gusto ninyong malaman ang susunod na kabanata ng labanang ito, isubscribe ng ating channel, #WalkWithLan, at i-comment ang inyong opinion. May resibo ba si Vico o ito ba'y haka-haka lang? Ngayon mga kaibigan, pag-uusapan natin mas malaking larawan. Anong ibig sabihin ng isyong ito para sa Pasig? Si Vico Sotto, isang batang leader na kilala sa kanyang transparency at good governance, ay naharap sa isang malaking laban. Si Sara Diskaya sa kabilang banda ay isang bagong mukha ng gustong magbigay ng alternatibo. Pero ang tanong, paano naapektuhan ng isyong ito ang kanilang laban? Ang Pasig, mga kaibigan, ay isang lungsod ng mayaman sa kasaysayan at oportunidad mula sa Ortigas Center hanggang sa mga barangay sa tabing ilog. Ang Pasig ay lungsod ng pag-asa. Pero sa eleksyong ito, parang nagiging telenovela ang politika. Ang isyong ito ng dual citizenship, kahit legal na malinaw, ay maaaring maging emosyonal na usapin para sa mga botante. Kasi naman mga kaibigan, sa Pilipinas, kapag narinig natin ang salitang foreign passport, biglang nag-iinit ang ulo ng iba. Pero teka, mag-isip tayo, kung si Diskaya ang legal na kwalipikado, bakit pa ito ginawang issue? Hindi ba mas mahalaga ang plataforma, ang track record at ang plano para sa Pasig? At dito mga kaibigan, makikita natin ang tunay na laban. Si Vico kilala sa kanyang mga reforme sa gobyerno, si Diskaya nag-aalok ng bagong pamumuno, pero ang isyong ito ng British passport parang isang plot device sa isang drama. Ang tanong, sino ang magwawagi sa puso ng mga Pasigenyo? Kaya't mga kaibigan, i-comment ang inyong opinion. Ano ang mas mahalaga sa iyo? Ang issue ng citizenship o ang plano para sa Pasig? At huwag kalimutang i-subscribe ang ating channel, #WalkWithLan, para sa mas maraming pang ganitong talakayan. At ngayon mga kaibigan, oras na para sa ating Pasig Pulse Q&A. Basahin natin ang ilang komento mula sa X, no? Sa inyong mga kapasigenyo. No? Si Juan mula sa barangay San Antonio ay nagsabi, kung legal naman ang dual citizenship ni Diskaya, bakit pa ito issue? Dapat pag-usapan na lang ang plano nila. Salamat. Juan, sangayon ako, ang plataforma ang mas mahalaga. Si Maria mula sa Barangay Kapitolyo naman, kailangan natin ng ebidensya mula kay Vico. Kung wala siyang pruweba, parang politika lang ito. Maria, tama ka. Ang ebidensya magpapalinaw ng lahat. Kaya't mga kaibigan, anong inyong opinion? Ipadala ang inyong mga tanong at komento sa ating YouTube channel. At syempre, subscribe na ang ating channel, #WalkWithLan, para hindi kayo makaligtaan sa susunod nating episode. Sa kabuuan mga kaibigan, ang issue ng dual citizenship ni Sara Diskaya ay isang legal na tanong na may political na kulay. Base sa batas, parang malakas ang laban ni Diskaya, pero ang sinasabi ni Vico tungkol sa British passport, iyan ang kailangan nating bantayan. Ang COMELEC ang magdidesisyon, pero tayo mga pusong Pasig, nandito para bigyan kayo ng linaw. Kaya't mga kaibigan, hanggang sa susunod na episode, keep the faith, keep informed, at keep supporting #WalkWithLan. I-like, i-share, at i-subscribe na yan. Ako ang inyong #WalkWithLan. At ito ang Pusong Pasig. Magandang araw sa lahat.